Pilyong OFW. Natumba yung camera ko. Isa sa mga followers ko ay nag-reach out sa akin after niya na mapanood ang aking video na Taiwan is the land of the lost husband and wives. Dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang karanasan dito sa Taiwan bilang isang OFW. Kaya binigay ko sa kanya ang aking email address at doon niya matapang isinilaysay ang mga pangyayari kung papaano siya naglaro ng apoy. Kaya samahan niyo ako, ipagmarites natin ang kanyang kwento. Kaya guys, ito babasahin na natin ang kanyang sulat. Kuya, napanood ko ang video mo regarding sa the land of the lost husband and wives. Gusto kong mag-share ng aking karanasan dito sa Taiwan at itago mo lang ako sa pangalang Ashley. Naranasan kong magloko dito sa Taiwan. Siguro nga, nadala lang ako sa sitwasyon or kalakaran ng mga OFW dito. Sinubukan kong maglaro ng apoy. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Nakipagrelasyon ako kahit ako ay may sariling pamilya sa Pilipinas. Nakilala ko ang kapwa nating OFW sa isang group page ng mga Pilipino dito. Una, kulitan lang sa comment section hanggang napunta na sa inbox. Alam mo na, tatanungin ka agad kung kailan ang off mo. Hindi ko sinabi agad. Tumagal ang aming kulitan sa chat at lumipas ang mga araw na sabi ko sa kanya ang araw ng off ko at napagkasunduan namin na magkita kami. Yes! Bago ang araw ng day off ko, may mga kulitan pa kaming nangyayari. At minsan nga, humantong pa sa usaping below the belt. Yung sex, hindi ko alam bakit bigla akong nakaramdam nang parang kinokuryente ako noong oras na iyon. Natahimik pa nga ako eh. Nagpakipot ako noong una, pero napapayag din ako kalaunan. So napagkasunduan namin na mag-check-in kami sa aming pagkikita. Ang bilis ng pangyayari kasi ilang araw na lang off ko na. Nice. In short, kuya, nadiligan ako sa araw ng day off ko. Hanggang sa nakasundan pa ng maraming beses na parang normal na lang sa aming dalawa ang ginagawa namin. Alam namin sa isa't isa na may mga pamilya kaming iniwan sa Pilipinas. Pero nag-i-enjoy kami sa aming setup. Siguro nga, dahil malayo tayo sa ating partner, kaya nagawa natin ito. Tawag ng init ng ating katawan bilang tao. Hindi ko naman napabayaan ang pamilya ko kung financial support lang ang pag-uusapan. Alam kong mali, pero napakalakas ang tukso kung isa kang OFW. Alam kong naliligaw ako ng landas bilang asawa. Alam kong huhusgahan ako ng mga followers mo, pero gusto ko pa rin ibahagi ng buong tapang ang aking karanasan bilang isang OFW dito sa Taiwan kung saan ako nagtatrabaho. Maraming salamat po, Kuya. Ashley! Ashley! Ang lupit mo. Alam mo sa 7 paragraphs na binasa natin sa sulat ni Ashley, wala tayong nabasa na humihingi siya o hihingi siya ng advice kung paano siya lalabas sa sitwasyong ito. Siguro ini-enjoy mo. Ini-enjoy mo masyado ang sitwasyon mo kung saan alam mo namang mali, di ba? Pero ini-enjoy mo talaga masyado. Kayo, mga ka-OFW, ano ang masasabi nyo kay Ashley dito sa sulat na binasa natin? Or mayroon po ba kayong i-advise sa kanya kung paano siya lalabas dito sa sitwasyong ito? Kasi sabi niya nga,
Alam nila sa isa't isa na mali ang kanilang ginagawa, pero ini-enjoy pa nila. Magtakin mo, nag-i-enjoy ka sa maling gawain ng mga iilan nating kapwa OFW. So mga guys, kung gusto nyo pong mag-share ng sarili mo ring kwento bilang isang OFW, kahit anong kwento yan, ha? Kahit anong kwento man yan, mapa-love life, naglalaro ng apoy, success story nyo bilang isang OFW, kahit saan man kayo panig ng mundo. Sumulat lang po kayo sa Pilyong OFW. Natumba yung camera ko. Sumulat na po kayo sa pilyongofw@gmail.com. Malay mo, baka kwento mo na ang imamarites natin dito. Subscribe po kayo guys sa YouTube channel ko, Pilyong OFW, at sa Facebook page, the Pilyong OFW din po. Kita-kits po tayo sa susunod kong video. Bye-bye. Natumba pa yung camera ko. Bye-bye!